kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Mausok, masikip at palaging naaberya dahil sa luma na. Ganito kung ilarawan ng mga jeepneys na mayor na mode of transportation sa Pilipinas. Kaya noong 2017 sa ilalim ng administrasyon ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte ay naglunsad ang Department of Transportation ng programang tinawag nilang PUVMP o Public Utility Vehicle Modernization Program. Layunin nito na gawing ligtas, komportable, supisyente at environment-friendly ang mga pampublikong sasakyan sa Pilipinas. Sa taong 2020, kinakailangan ng tanggalin sa kalsada ang mga lumang jeepneys at buses na mahigit ng 15 taong pumapasada. Walang exemption ang programang ito at dapat ay ipatupad ito sa buong Pilipinas. Kailangang naka-Euro 4 compliant na ang makina ng bawat sasakyan na bumabiyahe sa ating bansa. Kinakailangan ding may CCTV camera sa loob ng bus o jeepneys. Maganda kung pakinggan pero maraming umaalmang mga jeepney operators dahil sa abot hanggang langit ang presyo ng bagong sasakyan na ito. 1.4 hanggang 1.6 million pesos ang halaga. At yan ay base sa presyong cash kapag ito'y iyong binili. Pero kung utangin mo ito ay may karagdagang 6% interest sa bawat taon. Sa loob ng 7 taon na pagbabayad ay aabot pa ito sa 2.1 million pesos. Para ka lang bumili ng isang bahay sa loob ng subdivision sa presyo ng sasakyan na gustong ipalit ng gobyerno. Kaliwat kanan ang naging reklamo ng mga drivers at operators dahil sa sobrang ang mahal ang aabutin kapag sila ay pipiliting palitan ang kanilang mga lumang sasakyang pampasada. Ngayong 2025 local at national election ay tila magkakaroon na ng kasagutan ng hinaing ng mga drivers dahil sa pagtakbo bilang senador ng makontrobersyal na politiko sa Pilipinas. Siya, si Chavit Singson. Punterya ni Singson sa kanyang plataforma ang pagtulong pinansyal sa mga jeepney operators para makayanang makabili ng modernong sasakyan. Ipinagmalaki ni Chavit ang pinagmulan ng kanyang maliit na lugar na dati-rati ay napakagulo dahil sa mga warlords na nakatira dito. Dahil aming probinsya, nag-umpisa ko ang governor, kami ang pinakamahirap. Maliit lang ang probinsya namin. Ngayon po, kami ang ikalimang pinakamayaman na probinsya sa buong Pilipinas. Kami po ang pinakagulo ng araw, the most notorious. We are considered as a warlord country. Now we are the most peaceful. So, kontento na po ako, tumutulong na lang sa labas. Kaya ito nang ginagawa ko ngayon, puro tulong, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mahirap. Para makaiwas sa tampo ng pamilya Duterte, ay minabuti ni Chavit na huwag sumanib sa partido ni BBM. Nag-joke pa ito kung ano ang kanyang partido. Tatakbo kayo under ng what party po? Administration din? Independent, pero ang partido ko, LL. Ano po yun, sir? Lakas loob. Sa edad na 83 ay desidido si Chavit na tumakbong senador para mas lalong mapadali ang pagtulong niya umano sa katuparan ng pagkakaroon ng mga drivers ng modernong sasakyang pampasada, pampalit sa mga karag-karag ng mga jeepneys at buses sa ating bansa. Ito ang paliwanag ni Chavit Singson. Ako po, former Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur. Ang gagawin ko po, manalo at patalo, yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. Mag-down payment ng 500,000, mag-porsyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos, kako, this time, Mr. President, mangyayari na yan dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycles, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Ang mag-guarantee yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative.
Buong Pilipinas po yun. Malaki po yun. Ginagawa ko na. Parating na yung factory ko galing sa Korea, worth 500 million. At mag-uumpisa na po kami by December, latest January. Mass production na po kami. Quality dahil Korean technology, pero dito gagawin. Ang body, manipis po na bakal, pero hindi kinakalawang. So na-check na po lahat yan. Yung prototype ng dalawa nandito na, ginagamit na ngayon yung mga transport group. At nagpunta mga transport group sa bahay, sabi ko, hanapin nyo muna yung pinakamura para hindi nyo ko mabintangan na nagdinegosyo dahil tulong ko lang lahat to sa ating mga drivers na walang sasakyan para sa mga mahihirap. So nagharap po sila sa China, Korea, Philippines, pinakamura po, 3 million. Kako, para tunay na tulong gagawin ko, ibibigay ko lang sa inyo 1.2. More than one half ang hinati ko. 1.2. Buong Pilipinas po yon. Maliban sa gagawin niyang pagtulong sa mga jeepney drivers, ay balak rin ni Chavit na magpalabas ng libreng Mastercard sa lahat ng mga Pilipino para daw may mapaglagyan ng kanilang mga pera. Ang mga Pilipinong wala pang bank account. Ito ang paliwanag ni Chavit sa plano niyang pamumudmod ng libreng Mastercard. Meron kaming card na ginagawa sa aming bayan na kung anong bayad nila, yun ang card nila. Etong card na ito, international, worldwide, dahil Visa card. Narbacan card. Lahat ng bayan magkakaroon, ang buong Pilipinas, mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. Okay. So, ito po, gawa-gawa lang namin, pero maandar. So, yun po gagawin ko, manalo at matalo, para matulungan ang ating kababayan o lahat ng ating bansa dahil ang ekonomiya natin pag nasa bangkong pera. Ang pera, mga tao ngayon, karamihan, nasa unan lang, tinatago kung saan tinatago. Pag nawala, away. Pag hawak-hawak, may taya sabong, nawala na. So, makakatulong po ito, ginagawa ko na, gagawin ko, at mas marami akong magagawa, mas madali ko magawa kung ako ihalal na Senador. Okay. Sinagot rin ni Chavit ang katanungan ng media sa kanya kaugnay sa kanyang plataforma. Ito ang mga eksplanasyon ni Chavit Singson kaugnay sa pagtulong sa jeepney modernization at pamimigay ng libreng Mastercard. Doon sa binabanggit nyo kanina yung mga programa, sino pong transport group yung direkta makikinabang doon sa... Lahat ng transport group, yung Magnificent Seven at mga buses, lahat ng drivers, nagpunta na po lahat sa bahay. At magpipirman na kami dahil mag-mass production na po kami. Lahat ng transport group, no exception, the whole country, nakipag-uusap na po sila sa akin. Gov. Michael Rogas po, from Radyo Pilipinas. Saan po ninyo kukunin yung pong pondo para po sa sinasabi po ninyong programa na pagbibigay ng jeepney modernization at hindi po ba kayo malulugi sa kanang gawin po ninyo ito? Saan ko kukunin? Apo. Ako nang bahala doon, sagot ko yun. Isa lang salita ko, gagawin ko. Hindi mo ba kayo malulugi, Gov? Lugi. Malulugi ako ron. Hindi ako bagay malugi basta para sa masa, para sa ating bansa. Kagaya nung ginawa kong Miss Universe. Lugi, sabi niya, kinuha ko, lugi. Pero maganda sa ating bansa. It was considered as the most successful Miss Universe ever in the entire world. So binibigay sa akin ng Miss Universe, anytime, gawin ko raw, wala nang down payment, wala nang may discount pa. So, yun ang nangyari. The best Miss Universe ever. Walang nakakuha po sa Pilipinas ever. Not even the government. Nagawa ko po yun. Last question po. Meron din po kayong digital bank. Maaaring po ba kami bigyan ng konting background nitong digital bank po ninyo, Gov? Yes. Yung digital bank, meron kaming bangko sa Amerika. Bihira po maka-approve ng bangko sa Amerika. Meron akong bangko ron, Bigan Bangko International. Meron din akong local bank at meron kami digital bank. Yun ang tutulong magpandar. Right now, our card is being powered by Union Bank. Katulong yung bangko ng masa na ginagawa ko ngayon. Maybe within a month, andar na yun. Yun ang tutulong dahil dalawang gagamitin ko, Visa card at saka Mastercard.
Buong bansa, bibigyan namin ito libre, katulong ang ating mga mayors. Matagal na namin programa ito, itutuloy po namin. Kasama ko po yung mga local officials, local government officials, governors, mayors, city mayors, and cooperative and transport group. So, eto po, itatap lang sa jeep nila, lipat na sa account nila. At nagagamit ito sa buong mundo. Nasubukan ko na US, Las Vegas, Japan, Korea, sa ibang bansa, nagagamit po ito. 3 lang nagpapandar ang credit card. Yun yung pay, Visa card, MasterCard. So, ito, Visa card, lumandar. So, ginagawa namin ngayon, MasterCard para sa lahat. Because 77% ang Pilipino walang bank account. Kami po magbibigay sa kanila ng bank account with credit card as a debit card. Why the need to run for senator? Kasi whether or not you win, you'll fund yung mga electronic vehicles. So bakit kailangan niyo pa po tumakbo? Bakit ako tumakbo? Para mas madali gawin at making mga ginagawang pagtulong sa taong masa. Dahil punong-puno pa rin tayo ng red tape. Ma-red tape pa rin, ang hirap gawin. Yun lang ginagawa ko na pamimigay ng jeep, ang daming dinadaanan. Dadaan sa DOST, dadaan kung saan-saan. Mahirap po. Pag nasa Senado ko, mapapabilis ang pagtulong ko sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mahirap. Nico Bagsik, Teleradio. Good morning po, Governor Chavit. Sir, na-mention niyo po, nakausap niyo po yung Magnificent Seven po na transport group po, no? How about po yung Piston at saka yung Manibela? Kasi sila po yung against po dito sa jeepney modernization program. Nagpunta na po sila sa aking bahay. Kasama po sila lahat. Walang humindi. Ang babang presyo, lugi ako ron. Billions ang lugi ko ron. So, pumayag po sila. Ang ayaw ang iba, yung consolidation. Kinukuha yung prangkisa nila at sinasabi kung saan sila bibiyahe. As far as the modernization program is concerned, payag lahat po sila. And then, Governor, na-mention niyo po na yung mga prototypes po ay galing po sa Korea po, ano? Hindi po ba maapektuhan nito yung mga local producers po natin ng mga sasakyan po katulad ng Saraw? Hindi po. Dinala ko na rito. Dito ko gagawin. Dito factory. Kung gusto nyo na tumulong, sila mag-supply. Kung mapapantayan nila yung pagtulong na ginawa ko. Makakatulong sila kung mag-supply sila ng mga parts. Pero kung makipag-compete sila, okay lang. Sila lang gumawa. Dahil hinati ko yung presyo, lugi ako ron. Kahit lugi, ay itutuloy pa rin daw ni Chavit Singson ang pangakong kanyang binitiwan, manalo man ito o matalo sa kanyang pagtakbo. Ang tanong, naniniwala ka bang ipamumudmod na lang ni Chavit Singson ang kanyang personal na pera kahit na wala itong balik sa kanya? Ikaw, kaya mo ba ang plataforma ni Chavit Singson? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.